Hello guys, welcome to our channel. Today ay isasabak namin ang aming Rosco Carosa sa 130 kilometers round trip ride. Pupuntahan namin ang Imbang River, Balay Gawahan at Futro Falls, which are located sa bulubunduking bahagi ng Talisay City. Tapos pupunta rin kami sa Barangay Patag, which is located sa mountainous area ng Silay City. Well known pala itong Patag guys dahil sa tarik ng mga daan paakyat. So maganda itong destination to test ang performance ng motor. From Bacolod City, dadaan kami ng Barangay Granada, then Concepcion. From Concepcion ay akyat kami ng Imbang River, then Balay Gawahan, tapos dadaanan rin namin ang Futro Falls. And from Futro Falls ay tutungo kami ng Patag at dito kami dadaan sa Dos Hermanas, then Silay Airport, tapos tatakin namin ang Silay Lantawan Road at pauwi naman dito kami dadaan sa Silay Patag Road. So dadaan muna kami ng Silay City proper para kumain, and after that ay ihatid na namin ang friend namin sa airport bago bumalik sa Bacolod. So stay tuned guys, and please subscribe to our channel. Kaalis lang natin guys ng downtown area ng Bacolod City. So nandito tayo ngayon somewhere in Barangay Estefanía, heading east papunta ng Barangay Granada. Nandito na tayo ngayon guys sa Barangay Granada, and we're approaching Charito Heights subdivision. Palabas na tayo ngayon guys ng Barangay Granada, yung diretsyo papunta yan ng Barangay Alangilan. So dito tayo sa kaliwa, ito ang papunta ng Barangay Concepcion. At ito na guys ang Barangay Concepcion. So we're approaching ang intersection papunta ng San Fernando. Ito na ang intersection papunta ng San Fernando. So ang sa kaliwa papunta yan ng Talisay City proper. So dito tayo sa kanan. Ito pala guys ang intersection ng lower at upper Imbang River. So since ang target natin ay lower Imbang River, so dito tayo liliko sa kaliwa. At siya nga pala guys, naisipan kong gawan ng review ang motor na to dahil na rin sa mga taong nagtatanong kung okay rin ba ang performance nito at kung pwede itong isabak sa mga long distance travel. So I hope na makakatulong ang review na ito sa inyo. A few meters away guys from the river, yung daan pababa ay kumakurve pakaliwa at napaka steep man ang daan. So kailangang lumipat ng pwesto ni Live Hector at ng kaibigan namin sa left side ng motor to counter yung tendency ng motor na tumagilid
habang bumababa kami. Hello guys! Welcome back to our channel! Hi! Andito kami ngayon sa Imbang River with my friend, Catherine. Ito pala guys, ang kasama namin ni Live Idol ay si Catherine, barkada namin noong college. At sumasama rin siya dati sa mga climb namin. In fact, naakyat niya na rin ang Mount Canlaon noong mid-90s nung nag-clean up drive sa Mount Canlaon. Kahapon lang siya dumating from Australia for a business trip. At tonight, 10 p.m. ay may flight na siya pabalik ng Australia. So as early as 8 p.m. dapat ay mahatid na namin siya sa Silay Airport. After 10 minutes na stay doon sa Imbang River ay umalis na kami patungo ng Balay Gawahan. So a few minutes lang guys ang inilagay namin sa Balay Gawahan. Pagkatapos namin mag picture taking sa labas at kumuha ng video ay agad na kaming umalis at tinungo ang Putro Falls. So ngayon, ito. Abort tayo! Abort tayo sa Putro. Yun nga guys, abort yung Putro Falls namin. Kasi not only na lubak-lubak yung daan, hindi sementado, meron pang part na may malalim na butas. So walang problema paakyat, pero medyo delikado siya pababa. Malaking tendency na baka tumagilid yung motor. So we don't want to take the risk. So abort na lang. So right now guys, we're approaching Dos Hermanas. So later, paglabas natin ng Dos Hermanas ay liliko tayo ng kanan at baybayin lang natin ang circumferential road papunta ng Silay Airport. Dito guys, mga 43 kilometers na rin ang na-travel natin at nadaanan na natin ang matarik or steep na daan from Imbang River paakyat ng Balay Gawahan. So until now, okay pa rin naman ang takbo ng motor
at yung temperature ay okay pa rin. So unlike dati nung gumagamit pa ako ng coolant na medyo mas madali siyang uminit compared sa tubig lang. Ito pala guys, ang motor na to ay 3 years old na. Dati for 3 years ginagamit to na pang transport ng pagkain mula sa bahay hanggang sa store. So nag-travel rin siya ng mga 10 kilometers per day. After 3 years ay hindi na siya ginamit na pang transport ng pagkain. So minsan ginagamit ko siya pang hatid ng mga estudyante, most especially kung umuulan, at minsan pag pang transport ng bigas. Hindi ko siya sinasabak dati sa mga long distance ride kasi madaling malobat yung battery niya. Eventually, nung napalitan ang regulator at ang battery niya, in fact, yung battery niya ngayon ay pang carry na. So, medyo mas malaki siya compared sa original. Mula noon ay bumalik yung reliability ng motor. So, sinubukan ko na rin siyang iakyat ng kampistuhan. So, nakaakyat, nakababa, wala namang problema. So, ngayon, susubukan ko siyang sasabak sa mas mahabang biyahe to test kung kaya niya ba talaga. Gusto mo umakyat ng roaster, sis? Pwede mo yung kainan sa taas. Ayun, oh. Gusto mo yun? Ha? Dirit ako na, boy. Dirit ako na. Well, approaching Rooster Cafe guys. Since tanghali na, decide na lang kami na mag-stop over para mag-lunch. Tama na yan, busy. Roasters. Napakaganda dito guys sa Rooster Cafe. Merong parte ang cafe na ito na parang traditional Japanese restaurant na walang silya. Meron lang siyang maliit na table para sa sineserve na pagkain. So itong napili naming pwestuhan kasi kailangan rin naming mag-stretch at magpahinga ng kahit sandali lang. O sige, pili ka, sis. Nag-juice gusto mo?
Kaya pala. Kaya palang tagal mo. Ba? Ah! Yan, ito yung last Rosa. Ayan, oh, La Rosa. Dito kami parati. Masarap yung ano nila, masarap yung ano yung nachos. Ito pala guys ang Duyan Cafe. So nagsara to a few years ago. Dati maraming pumupunta rito. So kahit ngayon, dumadaan pa rin kami rito tuwing akyat kami ng Patag kasi napakaganda talaga ng view. Ayan na. Lakatake para Para makarami. makarami pa. Oo, kung kasi Oo nga eh. After a few minutes, guys, bumaba na kami ng Lantawan Patag Bridge.
Lamig ba? Ano? Diyan dati naligo kami dyan. Oh. Wow! May internet siya. At ito na pala guys ang pinaka-steepest na part ng rota paakyat ng Patag. So napakahabang stretch to at ilang beses akong pabalik-balik ng primera at segunda hanggang makaakyat kami. Turn right. And finally guys, nandito na tayo ngayon sa Old Hospital ng Barangay Patag at napaka-historic ng lugar na to. In fact, ang hospital na to ay dating ginagamit para sa mga TB patient in the late 50s hanggang inabandona na. And today ginagamit to na campground at training facility. At siya nga pala guys, itong Patag ay naging stronghold dati ito ng Japanese Imperial Army noong Second World War. As you can see, itong anti-aircraft gun na to ay isa to sa mga remnants ng Second World War. At yun nga guys, sa mga 5:20 ng afternoon ay bumaba na kami ng Patag. And as planned ay dumaan muna kami ng Salay proper para maghapunan. After that ay inihatid na namin ang kaibigan namin sa airport bago umuwi ng Bacolod. Overall guys, mga 130 kilometers rin ang na-travel natin sa trip na to. So, okay naman ang performance ng motor. Although, medyo nahirapan siya kanina paakyat mula sa Patag Lantawan Bridge going up to Patag proper. Which is for me is given considering napakatarik naman talaga ng stretch na yun at napakahaba pa. At siya nga pala guys, base experience ko sa motor na to, one time huminto yung ikot ng fan at alam naman natin na pag huminto yung fan, madali siyang ma-overheat. Yun pala ang surface ng thermostat dyan na nakadikit doon sa radiator ay nabalot ng tumigas na ulan at hindi na accurate yung basa niya ng temperature. So
kahit mainit na yung radiator, hindi pa rin nag-activate yung fan. So napaka-importante talaga na i-monitor ang temperature. Medyo mararamdaman mo rin na mainit na siya at hindi pa rin umiikot yung fan niya. So napaka igi na ipa-check sa mekaniko kung okay pa yung surface ng sensor or thermostat niya sa radiator. At hanggang dito na lang guys ang ating video. Sana nakabigay sa inyo ng information ang vlog na to.